Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, Guro. Manatiling nakatayo para sa ating panalangin. Panginoong naming Diyos, salamat sa biyayang ito at pagkakataon na magtipon-tipon kami. Inaalay namin sa inyo ang aming klase. Bigyan mo kami ng karunungan at Bago kayo umupo, tignan ninyo ang mga kalat sa inyong paligid at pulutin ang mga ito. May lumiban ba sa araw na ito mga bata? Wala po, Guro. Mabuti kung ganon. May takdang aralin po ba kayo mga bata? Wala po, Guro. Bago tayo magsimula, nais ko munang ipakita sa inyo ang ating alituntunan sa klase. Ano ang nakikita ninyo dito mga bata? Makinig po, Guro. Dapat makinig kayo kay guro habang siya ay nagsasalita sa harap. Ito naman mga bata, Itaas ang kamay po, Guro. itaas ninyo ang iyong mga kamay kapag may sasabihin kayo sa akin o kapag gusto niyo sumagot. Maliwanag ba mga bata? Opo, Guro. Ang pangatlo naman mga bata, Respect. dapat respetuhin ang bawat isa. Ngayon, magkakaroon tayo ng aktibidad mula sa ating tinalakay kahapon. At ito ay ang hula salita. Babasahin nyo ang nasa screen. Gamitin ninyo ito. Gamitin ang ibinigay na paliwanag o kahulugan bilang clue. Upang mabuo yung mga magulong letra sa tamang sagot. Maliwanag ba mga bata? Opo, Guro. Sino ang gustong sumagot mga bata? Yes, Jerry? Uri ng salita na nagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa pandiwa o pang-uri sa isang pangungusap. Panghabay po, Guro. Maaari ka bang pumunta sa harap at pindutin ito at titignan natin kung tama ang iyong sagot. Tama ang sagot ni Jerry. Sino naman ang gustong sumagot sa number 2? Yes, Aza? Nagpapahiwatig ng paraan o paraan ng pagsasagawa ng kilos. Pamaraan po, Guro. Maaari ka bang pumunta sa harap at pindutin ang laptop at titignan natin kung tama ang iyong sagot. Tama ang sagot ni Aza. Sa panghuling tanong naman, Jerry? Nagpapahiwatig ng lugar o lokasyon ng pagsasagawa ng kilos. Panlunan po, Guro. Maaari ka bang pumunta sa harap at pindutin ang laptop at titignan natin kung tama ang iyong sagot. Tama ang sagot ni Jerry. Natutuwa ako na naaalala ninyo ang ating talakayan kahapon. Mga bata, bago tayo magsimula sa ating bagong aralin ay magkakaroon muna tayo ng aktibidad. At ito ay pinamagatang ilarawan mo ako. May ipapakita akong mga larawan sa screen at susuriin ninyo ang bawat larawan. At sasabihin ninyo sa akin kung ano yung naobserbahan at nakikita ninyo sa mga larawan. Maliwanag ba mga bata? Opo, Guro. Sa unang larawan, ano ang nakikita niyo sa larawan mga bata? Kumakain. Tama. Ano pa? Bata. Tama. May nagpapansin pa ba kayo mga bata? Gulay. Tama. Ano pa mga bata? Prutas. Lahat ng sinabi ninyo ay tama. Sa pangalawang larawan naman, ano ang nakikita at napapansin nyo sa larawan? Si Jose Rizal. Si Jose Rizal. Sino si Jose Rizal mga bata? Maaari ka bang tumayo?
Sino gustong sumagot? Siya ay isang bayani. Oo, siya ay isang bayani. Alam niyo ba mga bata na si Dr. Jose Rizal ay hindi lang siya bayani, kundi siya ay isang manunulat. At siya ang nagsulat sa No Limitang Here at El Filibusterismo. Kayo mga bata, gusto niyo rin bang tularan si Jose Rizal? Maybe. Guro. Kaya mga bata, dapat kayo ay mag-aral ng mabuti. Maliwanag ba mga bata? Sa ikatlong larawan, ano ang nakikita niyo sa ikatlong larawan? Mga bata. Naglilinis, tama. Sa ikaapat na larawan mga bata, ano ang napapansin ninyo? Naglalaro. Ang mga bata ay naglalaro. Lahat ng sinabi ninyo ay tama. Ngayon, base sa mga sinabi ninyo, maaari ba tayong bumuo ng pangungusap mga bata? Yes, ma'am. Sa unang larawan, base sa mga sagot ninyo kanina, maaari ba kayong bumuo ng pangungusap mga bata? Ang bata ay kumakain ng prutas at gulay. Tama. Ang bata ay kumakain ng prutas at gulay. Kayo mga bata, kumakain rin ba kayo ng prutas at gulay? Opo. Tama. Dapat tayo ay kumain ng prutas at gulay para Masustansya. maging healthy ang ating katawan. Sa ikalawang larawan mga bata, maaari ba kayong bumuo ng isang pangungusap base sa larawan? At base sa sinabi ninyo kanina mga bata? Gusto ko yung ibang kamay. Si Dr. Jose Rizal ay magaling at matalino. Tama, si Dr. Jose Rizal ay magaling at matalino. Sa ikatlong larawan, sinong gustong sumagot? Ang mga bata ay naglilinis. Tama, ang mga bata ay naglilinis. Sa panghuling larawan, Ang mga bata ay naglalaro. ang mga bata ay naglalaro. Lahat ng mga sinabing yung mga pangungusap ay tama. Ngayon, titignan natin ang mga pangungusap na binuo ninyo kanina. Sa pagbuo ng pangungusap ay may dalawang bahagi at ito ay ang simuno at panaguri. Kapag sinabi natin simuno, ito ay ang kung sino ano ang pinag-uusapan sa pangungusap. Sinabi naman natin panaguri ay ito ay kung ano ang ginagawa o sinasabi tungkol sa simuno. Ito ang halimbawa, titignan natin ang mga pangungusap na binuo ninyo kanina. Ang bata ay kumakain ng gulay at prutas. Sino ang pinag-uusapan sa pangungusap mga bata? Ang bata. Ang bata. Ito ang simuno. Ano ang ginagawa ng bata? Kumakain. Kumakain ng Gulay at prutas. ang bata ay kumakain ng gulay at prutas. At ito ang panaguri. Number 2, si Dr. Jose Rizal ay isang bayani. Sino ang pinag-uusapan sa pangungusap mga bata? Si Dr. Jose Rizal. At si Dr. Jose Rizal ay ito yung ating simuno. Simuno. Sino si Dr. Jose Rizal? Isang bayani. Ay isang bayani. At ito ang ating panaguri. Sa number 3, ang mga bata ay naglilinis. Sino ang gustong sumagot sa number 3? Ang mga bata. Ito ay ang ating, maaari ka bang pumunta dito at tukuyin kung saan dito ang simuno at panaguri? Talunggugitan lamang. Anong nakakatawa mga bata? Maaari ba kayong manahimik? Yung panaguri,
Tama ba ang sagot niya, mga bata? Opo, guro. Sino naman ang gustong sumagot sa huling pangungusap? Alin dito ang ating simuno? Ito ang ating simuno. Ito naman. Ito ay panaguri. Dahil ito ang ginagawa ng mga bata. Ano ang tawag natin sa dalawang bahagi ng pangungusap? Ano ang tawag natin sa simuno at panaguri, mga bata? Mga bahagi ng pangungusap. Tama, ito ay ang bahagi ng pangungusap. Pero bago tayo magsimula, akin munang babasahin ang ating layunin ngayong araw. Sa pagtatapos ng talakayan, kayo ay inaasahang natutukoy ang simuno at panaguri sa pangungusap, makakagawa ng wastong pangungusap na may tamang ugnayan ng simuno at panaguri, at maipapahayag ang damdamin sa pamamagitan ng tamang paggamit ng simuno at panaguri. So, ating tatalakayin ngayon ay ang bahagi ng pangungusap. Ang bahagi ng pangungusap ay dalawa. Ito ay ang simuno at panaguri. Sabi ko nga kanina, pag sinabi natin simuno, ito ay ang pinag-uusapan sa pangungusap. Maaring ito ay tao, bagay, lugar, hayop o pangyayari. Sa panaguri naman, ito ang nagbibigay ng impormasyon sa simuno. Karaniwan ito ay pandiwa, o pag sinabi natin pandiwa, ito yung mga kilos o salitang naglalarawan, o ito yung panguri. Para mas maintindihan ninyo ay magbibigay ako ng mga halimbawa. Maaari bang pakibasa, mga bata, yung unang pangungusap? Ang aking mga magulang ay nagplano ng handaan. Sino ang pinag-uusapan sa pangungusap, mga bata? Ang aking mga magulang. Ito ay ang ating Mga magulang. mga magulang. At anong bahagi ng pangungusap ang aking mga magulang? Ito ba ay simuno o panaguri? Simuno. Okay. Ito naman, nagplano ng handaan. Tama, panaguri. Sa number 2, pakibasa, mga bata. Ang bola ay kulay pula. Anong pinag-uusapan sa pangungusap? Ang bola. Ito ay ang ating simuno. Maaari niyo bang tukuyin ang ating panaguri sa pangungusap? Kulay pula. Tama. Ang kulay pula. Number 3, pakibasa. Ang silid-aralan ay tahimik tuwing umaga. Nasaan dito ang ating simuno? Ang silid-aralan. At panaguri? Tahimik tuwing umaga. At ang huling pangungusap, pakibasa. Ang ibon ay lumilipad sa himpapawid. Saan dito ang ating simuno, mga bata? Ang ibon Panaguri? lumilipad sa himpapawid. Tama. Lahat ng sinabi nyo ay tama. Mga bata, may hinihanda akong kwento. At gusto kong makinig kayong mabuti dahil mamaya magkaroon tayo ng masayang gawain. Tutukuyin natin sa kwento ang simuno at panaguri. Handa na ba kayong makinig, mga bata? Opo, guro. Ang ating kwento ay ang aso ni Mang Tonyo. Si Mang Tonyo ay isang masipag na hardinero. Mayroon siyang alagang aso na nagngangalang si Brownie. Si Brownie ay napakabait. Araw-araw, sinasamahan niya si Mang Tonyo sa halamanan. Ang magandang halaman ay puno ng makukulay na bulaklak. Masayang naglalaro si Brownie sa damuhan. Ang dalawa ay matalik na magkaibigan. Mahal na mahal nila ang isa't isa. Mga bata, nakinig
nakikinig ba kayo sa kwento? Opo, Guro. Titignan nga natin kung talagang nakinig kayo sa sa ating kwento. Meron akong inihandang katanungan para sa inyo. Number 1, sino ang pinag-uusapan sa kwento? Si Mang Tonyo at ang kanyang alagang aso. Tama, si Mang Tonyo at ang kanyang alagang aso na si Brownie. Anong katangian ni Brownie ang binanggit sa kwento? Napakabait po, Guro. Napakabait. Kayong mga bata, may alaga rin ba kayong aso? Opo, Guro. Anong pangalan ng inyong aso? Brownie? Sino? Anong pangalan ng inyong aso? Mabait rin ba ang iyong alagang aso? Number 3, paano ipinapakita sa kwento na mahal ni Mang Tonyo ang kanyang aso? Dahil Sino gustong sumagot? sinasamahan niya po si Brownie araw-araw. Tama, sinasamahan niya si Mang Tonyo araw-araw. Kayo mga bata, paano niyo ipinapakita na mahal ninyo ang iyong mga aso? Paano ninyo ipinapakita na mahal ninyo ang inyong aso? Pinapakain ko po, Guro. Pinapakain, tama. Dapat papakainin natin ang ating mga alagang aso. Sa huling tanong, bakit mahalaga kay Mang Tonyo ang kanyang aso? Kasi po, lagi siyang sinasamahan ni Brownie. Hindi siya nag-iisa, Guro. Tama, lagi niyan sinasamahan si Mang Tonyo sa hardin. Kayong mga bata, bakit mahalaga sa inyo na may alagang aso? Para magbantay ng bahay. Para magbantay ng bahay kapag walang Tao. tao. Ano pa? Para may kalaro ka. Pero laging tatandaan mga bata na dapat tayo ay mag-ingat dahil ang aso ay Makagat. kumakagat. May rabies. At ang aso ay may Rabies. rabies. Kaya kailangan nating mag-ingat. Base sa kwento, maaari ba kayong bumuo ng isang pangungusap at tukuyin ang simuno at panaguri sa bawat pangungusap, mga bata? Yes? Si Mang Tonyo ay isang masipag na hardinero. Maaari mo bang tukuyin kung ano ang simuno at panaguri sa pangungusap? Ang simuno ay si Mang Tonyo at ang panaguri ay isang masipag na hardinero. Tama! Ang panaguri ay si Mang Tonyo at ang panaguri ay Isang masipag na hardinero. isang masipag na hardinero. Ano pa mga bata? Maaari mo bang tukuyin ang simuno at panaguri sa pangungusap? Tama, talagang nakinig na kayo sa ating kwento. Ano pa mga bata? Ang magandang halaman ay puno ng makukulay na bulaklak. Maaari mo bang tukuyin kung alin ang simuno at panaguri sa pangungusap? Ang magandang halaman, Yung panaguri? puno ng makukulay na bulaklak. Tama. Ang sagot mo ay tama. Ano pa mga bata? Yes. Masayang naglalaro si Brownie sa damuhan. Maaari mo bang tukuyin ang simuno at panaguri sa pangungusap? Masayang naglalaro si Brownie At ang panaguri? sa damuhan. Tama. Lahat ng mga sagot ninyo ay tama. Titignan nga natin mga bata kung tama ang inyong mga sagot. Tama ba ang mga sagot ninyo mga bata? Natutuwa ako na naintindihan ninyo ang ating aralin. Ngayon ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Papangkatin ko kayo sa 3 pangkat. At ito ang pangkat 1, pangkat 2 at pangkat 3. Sa unang pangkat, basahin ang simuno sa bawat bilang.
hanapin sa loob ng kahon ang panaguri upang makabuo ng wasto at payak na pangungusap. Naintindihan ba yun, Group 1? Sa ikalawang pangkat naman, bumuo ng isang pangungusap mula sa mga larawan. Salungguhitan ang simuno ng isang beses at salungguhitan ang panaguri ng 2 beses. Maliwanag ba, Group 2? Sa ikatlong pangkat naman, basahin at sumulat ng 5 pangungusap mula sa kwentong Masayang Maghapon sa Paaralan. Pagkatapos, bilugan ang simuno at kahunan ang panaguri. Maliwanag ba, mga bata? Bago niyo simulan ang iyong pangkatang gawain ay babasahin ko muna ang ating pamantayan. Sa pagkakaisa, 10 puntos kung ang bawat miyembro ay nakikiisa sa paggawa ng gawain. 8 puntos naman kapag ang ilang miyembro ay hindi nakikiisa. 3 puntos naman kapag karamihan ng miyembro ay hindi nakikiisa. Sa kawastuhan, 10 puntos kung tama lahat ang natukoy na simuno at panaguri sa bawat pangungusap. 8 puntos naman kapag ilan lamang ang tama sa pagkilala ng simuno at panaguri. At 3 puntos naman kapag mali o kulang ang mga sagot tungkol sa simuno at panaguri. Ang kabuuang puntos ay 20 puntos. Mga bata, di ba't natutunan natin ang pangungusap kapag may simuno at panaguri? Opo, guro. Tulad nito sa ating pang-araw-araw na buhay, paano natin maipapakita ang pagiging maayos sa ating sarili, sa ating bahay, sa ating katawan at sa ating paaralan, mga bata? Yes? Sa sarili, naliligo at nagsisitulo araw-araw. Sa bahay, inaayos ang higaan at tinutulungan ng mga magulang sa gawaing bahay. Sa paaralan, inaayos ang mga gamit at sinusunod ang mga patakaran. Sa katawan, nagsusuot ng malinis na damit, nag-aayos ng buhok. Tama, lahat ng sinabi niya ay tama. Ano ang mangyayari kapag magulo o kulang ang ating ginagawa? Hindi maintindihan ng iba ang ating ginagawa at ito ay magulo. Tulad din ng pagbuo ng pangungusap, kapag walang simuno at panaguri, hindi magiging maayos ang pangungusap. Maliwanag ba, mga bata? Opo, guro. Bakit mahalagang ayusin natin ang ating sarili at ating mga ginagawa, mga bata? Para maging maganda at maayos ang resulta ng ating ginagawa. Tama ang mga sinabi ninyo. Kapag maayos ang ating gawain, nagiging maganda ang resulta. Tulad din ng paggawa ng pangungusap. Kapag may simuno at panaguri, magiging maayos ang ating pangungusap. Mga bata, meron akong inihandang 3 katanungan. At gusto ko kayong magboluntaryo na pumunta sa harap at sasagutin ang mga katanungan na inihanda ko. Maliwanag ba, mga bata? Opo, guro. Sino ang 3 gustong magboluntaryo para sagutin ang mga tanong? 1, 2, isa pa, 3. Maaari ka bang pumunta dito sa harap at sasagutin ang mga katanungan? Bakit kailangan may simuno at panaguri sa isang pangungusap? Kapag kulang, hindi natin malalaman kung hindi natin malalaman kung sino ang gumagawa o ano ang ginagawa, sino ang gumagawa o ano ang ginagawa. Tama. Ang kanyang tanong ay bakit kailangan may simuno at panaguri sa pangungusap? Ang sinabi niya ay kapag kulang, hindi natin malalaman kung ano ang ginagawa sa pangungusap at kung sino ang gumagawa sa pangungusap. Number 2, maaari ka bang pumunta dito sa harap? Paano nakakatulong ang simuno at
panaguri sa pagbuo ng malinaw na pangungusap. Nakakatulong ito para maging buo at malinaw ang pagbuo ng pangungusap. Salamat. Ang kanyang tanong ay paano nakakatulong ang simula at panaguri sa pagbuo ng malinaw na pangungusap. At ang sabi niya ay nakakatulong ito para maging buo at malinaw ang ating ginawang pangungusap. Sa huling tanong, Gumawa ng sariling pangungusap na may sinunod at panaguri sa anak ko magpapagpalit na kami. Ang aking tatay ay nagtatrabaho sa bukid. Sinuno ang aking tatay. Panaguri ay nagtatrabaho sa bukid. magaling. Natutuwa ako na lahat kayo ay nakaintindi sa ating aralin ngayong araw. Para sa inyong individual activity, sa letter A, salubuhitan ninyo ang bahagi ng pag-uusap na hinihingi sa bawat patlang. Ang halimbawa ng number 1 ay ang hinihingi sa pangungusap ay simuno. Kapag simuno ang hinihingi, salubuhitan ninyo kung ano ang simuno sa pangungusap. Ganon din sa panaguri. Sa letter B naman, ang angkop ng simuno at panaguri upang mabuo ang pangungusap. Maliwanag ba mga bata? Opo, teacher. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para tapusin ang inyong aktibidad. Tapos na ba mga bata? Opo, guro. Yung mga tao sa likod, maaari nyo bang ipasa ang inyong papel sa inyong harapan? Sa inyong takdang aralin, basahin ang isang pahina mula sa inyong paboritong kwento o aklat sa Pilipino. Pumili lamang ng 5 pangungusap mula rito at isulat muli sa inyong papel. Tukuyin sa bawat pangungusap kung alin ang simuno at panaguri. Ikahon ang simuno at salungguhitan ang panaguri. Isulat ninyo ito sa 1 whole sheet of pad paper. Maliwanag ba mga bata? Opo, At ipapasa ninyo ito bukas. Opo, guro. Lahat ay tumayo mga bata.